Sa isang lungsod na hindi natutulog, kung saan nagkakanbili ang mga gusali ng salamin at bakal na nagtatayugan sa kalangitan, nakatira ang isang binatang milyonaryo na kilala ng lahat sa pangalan at sa yaman na kanyang hawak. Siya si Adrian Mercado, nag-iisang tagapagmana ng isang malawak na negosyo na nagmamay-ari ng mga hotel, chain ng restaurants at iba't ibang kumpanya. Sa unang tingin, perpekto ang kanyang buhay. Bata pa lamang siya ay nakamit na niya ang lahat ng marangyang bagay na pinapangarap ng marami. Ngunit sa likod ng magarang kasuotan at marangyang sasakyan, may dalang bigat na hindi alam ng mga tao. Lumaki si Adrian na malayo ang loob sa kanyang ama. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ina, at mula noon ay lumubog siya sa isang malamig at walang kulay na mundo. Ang kanyang ama, abala sa negosyo, ay bihira niyang makasama. Kaya't habang ang ibang bata ay may mga yakap at halakhap ng magulang, siya naman ay lumaki sa piling ng mga guro at mga kasambahay na walang ibang tungkulin kundi ang siguraduhin na siya'y lumaking presentabling tagapagmana. Sa edad na 30, si Adrian ay nakilala bilang isang istriktong negosyante. Sa kanyang mga empleyado, siya'y tila isang haligi, matikas, seryoso at walang pinapatawad na pagkakamali. Kung sino man ang magtrabaho sa kanyang kumpanya, alam na bawal magkamali dahil isang tingin lang ni Adrian ay sapat para manlamig ang dugo nila. Sa kanyang mga restauran, bawat detalye ay alam niya, mula sa lasa ng pagkain, sa ayos ng mga mesa, hanggang sa simpleng pagngiti ng mga waiter sa mga customer. Isang gabi, naglibot siya sa isa sa mga pangunahing branch ng kanyang restaurant chain. Ang mga ilaw ay maliwanag, ang mga mesa ay puno ng magagarang tao, at ang bawat plato ay mukhang sining. Nakasuot siya ng mamahaling suit, nakabuton ang coat, at ang relo niyang Swiss-made ay kumikistap sa ilalim ng liwanag. Habang naglalakad siya sa gitna ng restaurant, halos magyoko ng ulo ang lahat ng empleyado bilang paggalang. "Magandang gabi, Sir Adrian," bati ng manager habang nagmamadaling sumalubong. Tumango lamang siya, malamig ang ekspresyon. "May reklamo ba ngayong gabi? Kumusta ang serbisyo?" "Wala po, sir. Lahat ay maayos." Sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang mga waiter at waitress na nagmamadaling magdala ng mga order. Isa sa kanila, isang dalagang payat na halatang kabado, ay muntik pang mabangga siya habang nagdadala ng tray ng sopas. "Pasensya na po, sir," mabilis na sabi ng dalaga. Nakayuko at halos hindi makatingin. Tiningnan lamang siya ni Adrian at dumiretso na. Ngunit sa kanyang isip, naitanong niya kung bakit ganun ang kilos ng babae. Tila bang dinadala itong mabigat sa balikat. Ngunit agad din niyang ibinukas ang kanyang atensyon sa negosyo. Hindi siya pwedeng magpakita ng pagkahabag, lalo't kilala siya sa pagiging matapang at walang kinikilingan sa trabaho. Pagbalik niya sa kanyang opisina sa itaas ng gusali, muling bumalik ang kanyang kalungkutan. Umupo siya sa swivel chair at tumitig sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang liwanag ng syudad, tila bang mga bituin na bumaba sa lupa. Ngunit kahit ganun kaganda ang tanawin, wala itong dala kundi katahimikan at kalungkutan sa kanyang dibdib. "Kung nandito ka lang, ma," bulong niya sa sarili habang hawak ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, pinipilit niyang bumangon araw-araw. Ang negosyo ang tanging rason ng kanyang paggising. Ngunit kahit pamilyonaryo siya, wala siyang tunay na kaibigan, wala ring kapiling na pamilya. Ang mga tao sa paligid niya ay puro trabaho, at ang tanging nagpapakilos sa kanya ay ang reputasyon at kayamanang kailangan pangalagaan. Kinabukasan, maaga siyang pumunta muli sa isa pang branch ng kanyang restaurant. Hindi niya pinalalampas ang pagkakataon na suriin ang bawat detalye. Nakaupo siya sa isang sulok, tahimik na inoobserbahan ng mga tauhan, habang kunwaring customer. Doon niya napansin na ang parehong waitress na halos mabangga siya kagabi ay naroroon at tila may kakaibang kilos. Napansin niyang matapos ang oras ng trabaho, habang nagliligpit ng mga mesa, may mga pagkakataon na palihim itong nagbabalot ng natitirang pagkain. Hindi ito iniuuwi sa pantry, kundi marahang inilalagay sa isang lumang bag
na dala-dala niya. Mukhang may nangyayaring hindi tama. Bulong ni Adrian sa sarili. Seryosong nakatingin sa bawat kilos ng dalaga. Hindi niya kaagad kinompronta ang waitress. Sa halip pinili niyang obserbahan pa ito. Dahil sa kanyang istriktong disposisyon, sanay siyang unahin ang katotohanan bago magbigay ng hatol. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang kuryosidad na umusbong. Sino kaya ang dalagang ito? Bakit niya kailangang magnakaw ng pagkain? At bakit tila ba may lungkot sa bawat galaw niya? Dito nagsimulang mabuo ang kwento ng isang milyonaryo na sanay sa yaman at kapangyarihan, at isang waitress na nagtataglay ng bigat ng kahirapan. Sa gitna ng dalawang magkaibang mundo, may binhin itinanim ang tadhana. Isang binhi ng awa, kuryosidad at hindi inaasahang emosyon. Hindi ako pwedeng magkamali sa pagbasa ng isang tao. Mahina niyang wika sa sarili habang pinagmamasdan pa rin ang waitress. Ngunit bakit pakiramdam ko'y may mas malalim pang dahilan sa lahat ng ito? Sa mga gabing iyon, nagsimula ang hindi mapigilang interes ng isang milyonaryo sa isang simpleng waitress. Isang interes na magbabago hindi lang sa kanyang pananaw, kundi sa buong takbo ng kanyang buhay. Sa gitna ng magarang restoran, kung saan puro mamahaling kasuutan at halakakan ng mga customer ang maririnig, may isang simpleng dalaga na tila naiiba ang mundo. Siya si Liza, isang payat, ngunit maganda pa ring waitress na may mga matang lagi na lang nagkukubli ng pagod at lungkot. Sa bawat araw na lumilipas, pilit niyang ikinukubli ang mga pasa ng buhay sa pamamagitan ng ngiti na halos hindi na totoo. Sa kanyang uniforme, palaging nakatiklop ng maayos ang kwelyo at nakapulupot ang lumang apron na may ilang butas sa gilid. Habang nagsisilbi sa mga customer, sinisikap niyang maging magalang, ngunit halatang hindi niya kayang makasabay sa kasiglahan ng ibang mga katrabaho. Sa oras ng almusal hanggang hating gabi, halos walang pahinga si Liza. Ngunit wala siyang reklamo. Para sa kanya, bawat pisong naiipon ay may katumbas na bigas at gatas para sa mga batang kapatid. "Liza, bilisan mo naman dyan!" Sigaw ng manager, si Mr. Ramos, isang lalaking may kalakihan ng tiyan at mahilig umasta na para bang siyang tunay na may-ari ng restoran. "Opo sir," mabilis na sagot ng dalaga. Pilit na pinapawi ang kaba habang bitbit ang tray na puno ng inumin. Sa kabila ng kanyang pansisikap, madalas pa rin siyang pinupuna. Hindi dahil sa kanyang trabaho, kundi dahil sa pagiging tahimik at tila palaging may iniisip. Ang mga kapwa niya waitress ay palihim na nagbubulungan. "Bakit ba laging seryoso yan? Para bang may tinatagong sekreto?" bulong ng isa. "Malay mo baka naman kaya nagtatagal dito kasi pinapabura ng manager," dagdag pa ng isa. Ngunit wala sa mga ito ang totoo. Hindi alam ng iba na sa likod ng bawat ngiting pilit, may mabigat na dahilan si Liza. Tuwing matatapos ang shift, siya ang huling lumalabas ng restoran, habang ang iba ay nagbubusog sa staff meal. Palihim niyang ibinabalot ang ilang natirang pagkain, hindi para sa sarili, kundi para sa dalawang batang naghihintay sa kanya sa isang maliit na silid na tinatawag nilang tahanan. Isang gabi matapos ang mahaba at nakakapagod na shift, nagmamadali siyang lumabas ng kusina. Kasama sa kanyang maliit na bag ang 3 pirasong tinapay at kalahating manok na hindi na inubos ng isang customer. Pagkalabas niya ng pinto, mabilis siyang nilingon ang paligid bago sumakay sa jeep. Sa kanyang dibdib, kabado siyang baka mahuli siya ng manager. Habang nasa biyahe, pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isipan niya, malinaw na malinaw ang mga ngiti ng kanyang mga kapatid tuwing may dala siyang pagkain. Hindi bale ng mapagalitan, basta't busog sila. Bulong niya sa sarili. Nang makarating siya sa kanilang lugar, umumad sa kanya ang madilim na eskinita, puno ng basura at mabahong kanal. Ngunit para kay Liza, ito ang landas pa uwi. Pumasok siya sa isang makipot na lagusan hanggang sa dumating sa isang lumang container van na nakatayo sa gilid ng kalsada. Dito siya kumatok. "Ate! Ate!" Masayang sumalubong ang dalawang bata. Si Marco na 7 taong gulang at si Ana na 5 pa lamang. Niyakap nila ang kanilang ate na tila ilang araw na nilang hindi nakita.
May dala akong pagkain. Sabay ngiti ni Liza habang inilabas ang nakabalot na tinapay at manok. Kitang-kita sa mga mata ng mga bata ang tuwa habang pinagsaluhan nila ito sa isang lumang lamesita. Salamat ate, mahina at inosenteng sabi ni Ana habang ngumunguya ng tinapay. Oo nga, ang sarap! Dagdag ni Marco, masiglang kumakain. Napatingin si Liza sa mga kapatid niya. Ang bawat kagat ng mga ito ay parang kantimpala sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan niya ang lahat ng pangaalipusta, ang lahat ng sakit ng katawan, at ang lahat ng takot na baka isang araw ay mawala rin ang kanyang trabaho. Ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang pangarap. Pangarap na isang araw makakaahon sila sa hirap. Na ang kanyang mga kapatid ay makakapag-aral sa isang maayos na eskwelahan at hindi na kailangan pang danasin ang gutom. Mako, Ana, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng mga ito. Balang araw, hindi na natin kakainin ang tira-tira. Mag-aaral kayo at magkakatrabaho. Hindi na kayo maghihirap tulad ko. Talaga ate? Tanong ni Marco na may kislap sa mata. Oo naman, pangako yan, sagot ni Liza. Kahit siya mismo ay hindi sigurado kung paano ito matutupad. Kinabukasan, bumalik si Liza sa trabaho. Habang naglalakad siya papasok ng restoran, napansin niyang nakatingin sa kanya ang ilan sa mga katrabaho. Pinag-uusapan siya dahil madalas siyang dumating nang may dalang bag na tila mabigat. Ano kayang laman yan? Hindi kaya? Nagsimula ang bunungan, ngunit binaliwala niya ang lahat. Sa isip niya, hindi na mahalaga kung anong iniisip ng iba. Ang mahalaga ay ang kapakanan ng kanyang mga kapatid. Habang nakatayo siya sa gilid ng kusina, nagpaalala na naman si Mr. Ramos. Liza, siguraduhin mong walang reklamo ngayong gabi. Kapag may customer na nagreklamo ulit tungkol sa'yo, baka wala ka nang babalikan dito. Opo sir, sagot niya, kahit ang puso niya ay nanginginig sa kaba. Sa kabila ng lahat, pinilit ni Liza na maging matatag. Ang mga pangarap niya ang nagbibigay ng lakas. Sa bawat pagod na shift, sa bawat hapdi ng kanyang mga paa at sa bawat pangumitya ng iba, pinipilit niyang umiti dahil sa kanyang isipan, ito ang tanging paraan para maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa araw na yon, hindi pa niya alam na may isang pares ng mata ang matamang nagmamasid sa kanya. Ang milyonaryong si Adrian na tahimik na nakaupo sa sulok ay patuloy na inoobserbahan ang kanyang bawat galaw. At habang pinagmamasdan siya nito, nagsisimulang umusbong ang mga tanong sa isip ng lalaki. Mga tanong na magdadala sa kanila sa isang hindi inaasahang landas ng kanilang mga buhay. Habang patuloy na umiikot ang mga araw, mas lalo pang bumigat ang mga responsibilidad ni Liza. Hindi pa man siya ganap na nakababangon mula sa hirap ng magdamagang trabaho sa restoran, agad na susunod ang mabigat na tungkulin ng pagiging magulang sa dalawang kapatid. Bata pa lamang siya nang masalanta ng trahedya ang kanilang pamilya. Isang aksidente sa kalsada ang kumitil sa buhay ng kanilang mga magulang. Isang iglap lang, nagbago ang lahat. Sa gabing iyon ng trahedya, malinaw pa rin sa alaala ni Liza ang tunog ng sirena, ang mga luha sa kanyang mga mata. At ang malamig na balitang ibinalita ng doktor, wala na ang kanilang ina't ama. Halos mabaliw siya sa sakit, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tumayo at akuin ang papel na iniwan ng mga ito. Sa edad na 18, napilitan siyang maging ina at ama ng 2 musmos. Hindi ka na pwede umiyak, Liza. Bulong niya sa sarili habang nakatayo sa tabi ng kabaong ng kanyang mga magulang noon. Kailangan mong maging matatag para sa kanila. Simula noon, ang bawat araw ay laban. Dahil sa kawalan ng pera at kamag-anak na handang tumulong, napilitan silang umupa ng isang lumang container van na iniwan ng isang truck company sa gilid ng riles. Doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang container van ay maliit lamang. Kalahati nito ay may lumang kama na tinagpi-tagpi ng mga karton, habang ang kabilang kalahati ay may lumang mesa at upuan na halos sirain na ng kalawang. Sa isang sulok nakatambak ang ilang plastic bag na nagsisilbing aparador ng kanilang kaunting damit. Sa gabi, madalas ay malamig at umaagos ang tubig ulan
mula sa butas sa bubong. Kuya Marco, Ana, dikit lang kayo sa akin para hindi kayo ginawin, sabi ni Liza habang tinatakpan ng lumang kumot ang kanyang mga kapatid. Hindi bale ate, masaya naman basta magkasama tayo, sagot ng batang si Marco na pilit ding nagpapakatatag. Ngunit hindi maitatanggi ni Liza na mahirap ang sitwasyon. Madalas silang magising sa gutom. Kung minsan, 1 o 2 tinapoy lamang ang kanilang pagkain sa maghapon. Kung wala siyang madadala mula sa restoran, umaasa sila sa murang lugaw, sa kanto o sa awa ng mga kapitbahay. Sa trabaho naman, lalong lumalalim ang kanyang sakripisyo. Ang katawan niya ay palaging pagod. Ang mga paay may kalyo, ang kamay ay magaspang at ang likod ay nananakit sa buong araw na pagbubuhat at paglilingkod. Ngunit wala siyang reklamo. Ang bawat pasa at sugat ay para sa kanyang mga kapatid. Bakit ba ako lagi na lang nahuhuli sa oras? Bulong niya minsan habang nagmamadaling nagbibihis. Ang totoo, hindi siya tamad. Kadalasan, kailangan niyang ihatid muna ang kanyang mga kapatid sa paaralan bago pumasok. Ate, wag mo na kaming ihatid. Kaya na namin ni Ana, sabi ni Marco minsan, kitang-kita ang lungkot sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya pumayag. Hindi Mako, mas kampante akong nakikita ko kayong pumasok sa loob ng eskwela. Gusto kong siguraduhin na ligtas kayo. Dahil dito, madalas siyang late sa restoran. At sa tuwing malalate, siya'y napapagalitan ni Mr. Ramos. Liza, lagi ka nalang huli. Kung ayaw mo ng trabaho, marami pang naghihintay dyan. Sigaw ng manager habang nakataas ang kilay. Pasensya na po, sir. Hindi na mauulit, pakiusap niya. Sabay yuko ng ulo. Ngunit alam niyang kinabukasan, mauulit at mauulit ito dahil hindi niya matatalikuran ang kanyang mga kapatid. Ang mga katrabaho niya, sa halip na umunawa, ay patuloy na nagbubulungan. Ayaw ko sa kanya. Laging huli, pero hindi naman natatanggal. Baka ginagamit lang ang awa ng manager, ani ng isa. Malay mo, baka may relasyon yan sa amo. Paborito siguro, dagdag pa ng isa. Naririnig ni Liza ang lahat ng ito. Ngunit pilit niyang iniinda. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili dahil ayaw niyang mas lalo pang magkaroon ng problema. Sa tuwing makakarinig siya ng mga masasakit na salita, titingin lang siya sa litrato ng kanilang mga magulang na nakalagay sa loob ng kanyang bag at doon siya umukuha ng lakas. Kung nandito lang kayo, ma, pa, sana hindi ganito kahirap, bulong niya habang pinupunasan ng mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit niyang gawing inspirasyon ng kanyang mga pangarap. Lagi niyang iniisip ang mga kapatid na balang araw magiging guro si Marco at magiging nurse si Ana. Nakikita niya sa kanilang mga mata ang kinabukasang ipinaglalaban niya. Isang gabi habang kumakain sila ng dala niyang adobo mula sa restoran, napatingin sa kanya si Ana. Ate, pag lumaki ako, gusto ko ikaw naman ang papakainin ko. Para hindi ka na mahirapan. Napangiti si Liza at pinisilang kamay ng kapatid. Huwag mong isipin yan, Ana. Ang gusto ko lang ay maging masaya kayo. Yun lang ang pangarap ko. Ngunit sa loob-loob niya, nangako siya sa sarili na kahit gaano kahirap, hindi niya hahayaang manatili sila sa ganoong kalagayan. Kahit tirang pagkain lamang ngayon ang kanilang handa, alam niyang darating ang araw na hindi na nila kailangan umasa sa awa ng iba. At habang ipinagpapatuloy niya ang ganitong uri ng buhay, puno ng sakripisyo at paghihirap, hindi niya alam na may isang taong patuloy na nakatingin sa kanya. Isang taong unti-unti nang natutuklasan ang totoong dahilan ng kanyang mga kilos. At isang taong hindi nagtatagal ay magiging bahagi ng kanyang kapalaran. Sa gitna ng lahat ng unos at pasakit na kanyang dinadala, patuloy siyang lumalaban at sa bawat gabing uuwi siya sa maliit na container van na kanilang tinatawag na tahanan, paulit-ulit niyang binubulong ang parehong pangako. Balang araw makakaahon din tayo, hindi habang buhay ganito. Sa mga sumunod na gabi, hindi mawala sa isip ni Adrian ang napansin niyang kakaibang kilos ni Liza. Sa kanyang pagiging istriktong negosyante, sanay siyang kalkulahin ang bawat galaw, suriin ang bawat problema at hanapin ang pinagmumulan ng mga aberya. Kaya nang paulit-ulit niyang makita ang waitress na tila may lihim na isinasagawa tuwing pagtatapos ng shift, nagsimulang lumakas ang kanyang kutob. Isang gabi,
tumigil siya sa isang mesa sa gilid ng restoran at nagkunwaring nagbabasa lamang ng mga papeles habang lihim na inoobserbahan ang mga empleyado. Puno ng kostumerang lugar, halakhakan at ingay na mga pinggan ang bumabalot sa paligid. Ngunit hindi doon nakatuon ang kanyang atensyon. Sa halip, mahigpit niyang binabantayan ang bawat kilos ni Liza. Nakita niyang muli itong nagmamadaling magligpit ng mga plato. Ngunit imbes na diretso sa basurahan ang mga tira, maingat niyang inilagay ang ilan sa isang maliit na lalagyan. Hindi iyon halatang halata, ngunit sa mata ni Adrian na sanay tumingin ng detalye, malinaw ang intensyon. Bakit niya ginagawa ito? Bulong ni Adrian sa sarili. Hindi siya mukhang ganid. May rason ang bawat kilos? Kinabukasan, ipinatawag niya ang manager. Sa opisina ng restoran, nakaupo si Adrian habang nakasandal sa kanyang leather chair. Sa harap niya, balisang nakatayo si Mr. Ramos. Mr. Ramos, panimula ni Adrian na malamig ang tono. Ilang ulit na ba tayong nagkakaproblema sa nawawalang pagkain? Sir, hindi po ganun kalaki ang nawawala. Siguro mga ilang piraso lang, marahil staff meal lang ang pinagkukuhanan. Sagot ng manager, pilit na ipinapaliwanag. Ngunit pinutol siya ni Adrian. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbabayad ng malaki para sa sistema kung may butas ito. Sino ang madalas mong napapansin? Napalunok si Mr. Ramos. Sir, may isang waitress na minsan nakikitang nagbabalot. Pero hindi ko pa po siya nahuhuli ng tuluyan. Ayoko ring magsalita nang wala akong pruweba. Natahimik si Adrian at matamang tumingin sa manager. Pangalan, si Liza, sir. Sagot ni Mr. Ramos na halos pabulong. Sa narinig, muling bumalik sa isipan ni Adrian ang mga pagkakataong nakita niyang dalaga. Ang lungkot sa mga mata nito, ang kaba sa kilos at ang pagiging tahimik. Para bang may tinatagong sikreto na mas malalim pa kaya sa simpleng pagnanakaw ng pagkain. Sa halip na magalit o agad siyang tanggalin, nagpasya si Adrian na personal na alamin ang katotohanan. Sanay siyang hindi agad humuhusga. Para sa kanya, mas mahalaga ang malaman ang dahilan bago gumawa ng hakbang. Kinagabihan, nanatili siyang nakaupo sa loob ng kanyang kotse na nakaparada malapit sa restoran. Mula roon, pinagmasdan niya ang mga empleyadong isa-isang lumalabas. Nakatitig siya, seryoso, na para bang isang sundalong nagbabantay sa kampo. Lumabas si Liza, may dalang maliit na bag na tila mabigat. Hindi ito tulad ng karaniwang bag ng mga empleyado na walang laman maliban sa uniforme. Kita sa kilos ng dalaga ang pagmamadali at pag-iwas na mapansin. Ngayon ko malalaman, bulong ni Adrian sabay sindi ng makina ng kotse at dahan-dahang sumunod mula sa malayo. Habang naglalakad si Liza sa makipot na kalsada, napansin niyang walang ibang tao sa paligid. Pinabilis niya ang kanyang hakbang, pero hindi niya alam na may pares ng mata na sumusubaybay sa kanya. Nakamasid si Adrian, pinapansin ang bawat detalye, ang bag na mahigpit niyang hawak, ang paraan ng paglinga niya sa kaliwat kanan, at ang bigat ng kanyang mga balikat na para bang pasan niya ang buong mundo. Sa isip ni Adrian, hindi na ito simpleng issue ng negosyo. May kakaiba, may istorya sa likod ng bawat galaw. Hindi ito gaya ng ibang empleyado na nagnanakaw para lang makapera. Bulong niya habang mahigpit ang kapit sa manibela. May mas mabigat na dahilan dito. Pagbalik niya sa opisina kinabukasan, pinagmasdan niya muli ang records ng empleyado. Doon niya nalaman na si Liza ay 3 taon nang nagtatrabaho sa chain ng restoran, ngunit walang kapansin-pansing record ng kasalanan maliban sa mga maliit na late. Wala ring reklamo mula sa mga customer laban sa kanya. Tahimik lang ito, masipag, ngunit palaging mukhang pagod. Muling nagbalik ang imahe ng kanyang kabataan sa isip ni Adrian. Ang pagiging mag-isa, ang kawalan ng yakap ng magulang, at ang pakiramdam ng laging kulang. May kung anong koneksyon ang nararamdaman niya kay Liza, kahit hindi pa niya alam kung ano ang buong katotohanan. Kung totoo ang hinala ko, mahina niyang wika habang nakatingin sa papeles, kailangan kong malaman kung bakit. Hindi pa man niya alam ang buong detalye, alam niyang ang sagot ay hindi makikita sa papel o record, kundi sa mismong buhay na itinatago ng dalaga sa labas ng restoran.
Kaya't sa halip na tapusin agad ang usapin, nagpasya si Adrian na magpatuloy sa kanyang pagsusuri. Hindi siya magpapadala sa tsismis o sa mga hinala ng iba. Siya mismo ang makakakita ng katotohanan. At sa desisyong iyon, nagsimula ang tahimik ngunit mapanganib na laro ng pagsubaybay at pag-usisa. Isang laro na hindi niya inaasahan na magbabago ng direksyon ng kanyang sariling buhay. Habang pinagmamasdan niya ang lungsod mula sa bintana ng kanyang opisina, mahigpit ang kanyang pahayag sa sarili. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang tunay na dahilan sa likod ng bawat galaw ng babaeng iyon. Dahil sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong lungkot na matagal ko nang tinatago. At sa gabing iyon, tuluyan nang nag-ugat ang kanyang desisyon, ang sundan si Liza at tuklasin ang buhay na matagal nitong ikinukubli mula sa lahat. Isang gabing payapa, ngunit malamig ang hangin. Muling naghintay si Adrian sa loob ng kanyang itim na sasakyan na nakaparada sa kanto malapit sa restoran. Ang mga ilaw sa loob ay patay at tanging mga poste ng ilaw sa lansangan ang nagbibigay liwanag. Nakamasid siya, hindi kumikilos, habang dahan-dahang lumabas ang mga empleyado matapos ang mahabang oras ng trabaho. Isa-isa silang naglakad palayo, nagbibiruan, nagsisigawan ng ingat sa isa't isa, at unti-unting naglaho sa dilim ng gabi. Ngunit hindi doon nakatuon ang kanyang pansin. At nang lumabas si Liza, kasama ang kanyang maliit na bag na mahigpit niyang hawak, lalo pang tumalim ang tingin ng milyonaryo. May halong kaba at determinasyon ang lakad ng dalaga. Hindi ito tulad ng ibang empleyado na diretsyong umuuwi o dumadaan pa sa tindahan upang bumili ng pagkain. Si Liza ay tila laging nagmamadali, parang may mahalagang hinihintay sa kanyang pag-uwi. Nayon ko na malalaman, mahinang bulong ni Adrian habang pinaandar ang sasakyan at maingat na sumunod mula sa likod. Dumaan si Liza sa makipot na daan, naglapad sa gilid ng mga lumang gusali at ilang beses pang lumingon-lingon. Wari sinisiguro na walang nakakasunod. Ngunit hindi niya alam na ang malamig na mga mata ng kanyang amo ay nakatutok sa kanya. Lumiko siya sa isang eskinita, halos madilim at mabaho ang paligid. At sa dulo nito ay naroon ang isang lumang container van. Mula sa sasakyan, malinaw na nakita ni Adrian ang dalaga na pumatok sa pinto ng container. Maya-maya, bumukas ito at dalawang bata ang masayang tumakbo palabas. Ang isa'y batang lalaki, mga 7 taon, at ang isa'y mas bata pa, 5 taon. Halos tumalon ang mga ito sa tuwa nang makita si Liza. "Ate, ate!" sigaw ng mga bata sabay yakap sa kanya. Napangiti si Liza, halatang napawi ang lahat ng pagod. Inilabas niya mula sa bag ang mga nakabalot na pagkain, ilang tinapay, kanin at ulam na halatang mula sa restoran. Kaagad itong inilatag sa maliit na mesa sa loob ng container at sabay-sabay silang kumain. Sa loob ng kanyang kotse, napatulala si Adrian. Hindi niya akalaing iyon ang rason ng lahat. Ang mga tirang pagkain na iniuwi ni Liza ay hindi para sa sarili, kundi para sa 2 musmos na kapatid na umaasa lamang sa kanya. Sa halip na galit, isang kakaibang kirot ang naramdaman niya. "Mga kapatid pala," mahina niyang wika. "At dito sila nakatira?" Ang container van ay halatang sira-sira na. Ang bubong ay may butas at ang loob ay halos walang laman, kundi isang lumang kutson at mesa. Sa kabila ng kahirapan, nakita ni Adrian ang kasiyahan ng 3 magkakapatid. Habang kumakain, nagtatawanan sila, nagkukwentuhan, at halatang sa simpleng pagkain ay nagkakaroon sila ng pag-asa. "Ang sarap nito, ate!" Masayang sigaw ng batang si Marco habang kumakain ng manok. "Oo nga, parang piyesta!" Dagdag ni Ana na may mumu pa sa pisngi. Napatawa si Liza at hinaplos ang kanilang mga ulo. "Masarap ba? Kahit tira lang ito?" "Siyempre ate, basta galong sa'yo, masarap!" Sagot ng 2 bata sabay. Napangiti si Adrian habang pinagmamasdan sila. Ngunit kasabay ng ngiting iyon ay isang damdaming hindi niya inakalang mararamdaman. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa at pagnanais na tumulong.
Hindi bilang isang amo kundi bilang isang taong minsan ding nakaramdam ng pangungulila at kawalan. Habang pinagmamasdan niya, bigla niyang naalala ang kanyang kabataan. Ang mga gabing siya'y nag-iisa sa malaki ngunit malamig na mansyon. Walang magulang na nag-aalaga. Bagamat sagana siya sa pagkain at luho, wala siyang yakap ng pamilya. At ngayon, sa harap niya, naroon ang tatlong magkakapatid na bagamat gutom at salat, ay may init at pagmamahalan. Ang init ng mga ngiti nila, bulong niya sa sarili, habang nakaramdam ng kakaibang sakit sa puso. Samantalang ako, milyonaryo nga pero kailanman hindi ko naranasan ang ganoong klasing pagmamahalan. Nang matapos silang kumain, nakita niya si Liza na maingat na niligpit ang mga pinagkainan. Hindi iyon magagara, hindi mamahaling pinggan, kundi mga plastik at lata na ilang beses nang ginamit. Ngunit sa kanyang mga mata, may dignidad sa bawat kilos ng dalaga. Ate, pwede bang bukas sumama ka sa field trip namin? Tanong ni Marco habang nakahiga sa kama. Pasensya na Mako, hindi ko kaya. May trabaho ako. Sagot ni Liza, mahina ang tinig. Pero ate, gusto ko sana para makita mo rin yung ginagawa namin sa school. Dagdag pa ng bata. Napatingin si Liza sa kisame at napabuntong hininga. Pasensya na anak, gagawin ko ang lahat para makasama kayo sa susunod. Pangako. Muling kinurot ang damdamin ni Adrian. Hindi niya napigilang ikumpara ang sariling kabataan. Napaisip siya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng dalaga, ngunit sa kabila ng lahat, pinipili nitong ngumiti para sa mga kapatid. Lumipas ang ilang minuto. Dahan-dahan ang pinatay ni Liza ang ilaw at pinatulog ang mga bata. Siya'y umupo sa gilid ng kama at tahimik na pinagmamasdan ng mga ito. Nakita ni Adrian mula sa malayo ang pagpatak ng luha sa mga mata ng dalaga. Pinunasan niya iyon at mahigpit na niyakap ang kanyang mga kapatid, na para bang siya na lamang ang natitirang haligi ng kanilang buhay. Hindi ako papayag na ganito na lang tayo habang buhay. Mahina ngunit matatag na wika ni Liza habang nakatitig sa kanyang mga kapatid. Babangon tayo kahit anong mangyari. Sa sasakyan, mahigpit ang hawak ni Adrian sa manibela. Ramdam niya ang bigat na nasaksihan. At sa gabing iyon, malinaw na sa kanyang isip. Hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang nakita. Ang waitress na akala niya ay isang ordinaryong empleyado na lumalabang sa patakaran ay isa palang kapatid na nagsasakripisyo para sa dalawang musmos na umaasa sa kanya. At sa pagtitig niya sa lumang container van, napangiti siya ng mapait. Ngayon alam ko na at dito magsisimula ang lahat. Kinabukasan, hindi mapakali si Adrian habang nasa kanyang opisina. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksenang nasaksihan kagabi. Ang simpleng hapunan ng magkakapatid sa lumang container van, ang mga ngiti ng dalawang bata, at ang pagluha ni Liza habang pinagmamasdan ng kanyang mga kapatid na mahimping na natutulog. Sa lahat ng taong nakilala niya sa mundo ng negosyo, wala pang nakapagpayanig ng kanyang puso ng ganun. Ngunit bilang isang negosyante, alam niyang hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Kung hahayaan niya lang na manatili itong lihim, baka lalong lumala ang sitwasyon ng dalaga. Ngunit paano niya ito kakausapin nang hindi ito matatakot? Paano niya maipaparamdam na hindi siya galit, kundi nais niyang maintindihan ng lahat? Lumipas ang ilang oras at dumating ang gabi. Sa oras ng closing ng restoran, pinili ni Adrian na manatili sa loob. Tahimik siyang umupo sa isang sulok. Hindi upang magmasid, kundi upang kausapin mismo si Liza. Nang matapos na ang huling batch ng customer, isa-isa nang nag-ayos ang mga empleyado para makauwi. Halos lahat ay nagpaalam na. Ngunit si Liza, gaya ng nakagawian, abala pa rin sa pagliligpit ng mga natirang pagkain. Liza, napahinto siya at muntik mabitawan ang hawak na tray nang marinig ang malamig ngunit makapangyarihang boses. Paglingon niya, naroon si Adrian, nakatayo at nakatingin ng diretsyo sa kanya. Agad siyang kinabahan. "Sir, papasensya na po, hindi ko po alam na nandito pa kayo." Alanganing sagot ng dalaga habang mabilis na inilapag ang tray sa mesa. Tahimik lamang siyang tinitigan ni Adrian bago marahang nagsalita. "Alam ko na ang ginagawa mo." Nanlaki ang mga mata ni Liza. Halos lumambot ang puhod niya sa kaba. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o itatanggi ang lahat. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir?" Pautal niyang sagot. Dumiretso si Adrian. Ang boses ay mabigat, ngunit hindi galit. "Tuwing gabi, nakikita kitang nagbabalot ng tirang pagkain.
Sinundan kita kagabi at nakita ko kung saan ka umuuwi. Parang pinagsata ng langit si Liza sa mga salitang iyon. Napatakip siya ng bibig. Halos hindi makahinga. Sir, patawad po. Mahina niyang sagot habang nagsimulang pumatak ang luha. Hindi ko po alam kung paano pa kami makakain kung hindi ko gagawin iyon. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko intensyong manloko o magnakaw. Ngunit pinutol siya ni Adrian. Tumigil ka. Nanlumo si Liza at lalo pang yumuko. Inakala niyang iyon na ang kanyang katapusan sa trabaho. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang kasunod na sinabi ng lalaki. Gusto kong marinig mula sa iyo. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Bakit mo ginagawa ito? Dahan-dahang tinaas ni Liza ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ng kanyang amo ang hindi niya inaasahan. Hindi galit, kundi pagnanais na umunawa. Humina siya ng malalim bago nagsalita. Sir, matagal na po kaming magulo ang buhay. Namatay ang mga magulang namin 3 taon na ang nakalipas. Ako na lang po ang natira para kay Marco at kay Ana. Wala kaming bahay, kaya napilitan kaming tumira sa lumang container van na iniwan ng truck company. Gabi-gabi, sinusubukan kong magdala ng pagkain mula rito. Kahit tirang pagkain lang, basta't may mailaman sa sikmura ng mga kapatid ko. Huminto siya sandali, nanginginig ang boses. Sir, alam kong mali. Alam kong hindi dapat, pero wala akong ibang paraan. Hindi ko kayang makita ang mga kapatid ko na nagugutom habang ako'y nagsisilbi ng pagkain dito sa restoran na hindi man lang nila matitikman. Tahimik na nakinig si Adrian at bawat salita ni Liza ay tila punyal na tumatama sa kanyang dibdib. Naalala niya ang sarili noong bata pa, kung paano siyang naghintay ng atensyon mula sa kanyang ama, ngunit hindi niya nakuha. Iba man ang sitwasyon, ramdam niya ang sakit ng pangungulila at ang desperasyon ng isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya. Hindi mo dapat dinadala lahat ng pasanin na iyan mag-isa. Malumanay na wika ni Adrian. Bata ka pa, may karapatan ka ring mabuhay ng marangal nang hindi kailangang magnakaw ng tira. Agad namang tumulo muli ang luha ni Liza. Kung may iba lang pong paraan, sir, gagawin ko. Pero wala. Wala kaming kakampi. Kaya't kahit gaano kababa ang tingin ng iba, tinatanggap ko. Basta't mabuhay ang mga kapatid ko. Ilang saglit na nanahimik si Adrian. Ang dating malamig at istriktong negosyante ay tila unti-unting nagbabago ang ekspresyon. May halong awa, paghanga at galit. Hindi sa dalaga, kundi sa sitwasyong kinasadlakan nito. Simula ngayon, bigla niyang sabi, hindi mo na kailangang magnakaw. Nagulat si Liza. Sir, ipapaayos ko na makakain tayo araw-araw. May pagkain ang ihahanda para sa iyo at sa mga kapatid mo. At wala nang manghuhusga sa iyo dito. Ako mismo ang magpapatupad nun. Napatitig si Liza, hindi makapaniwala. Pero bakit ninyo ginagawa ito, sir? Hindi nyo kailangan tulungan ako. Diretso siyang tumingin ni Adrian sa mga mata ng dalaga dahil nakita ko ang totoo. At dahil wala kang dapat ikahiya, mas pinili mong magsakripisyo para sa kanila. Mas marami kang tapang kaysa sa mga taong hindi man lang nakakaunawa ng kalagayan mo. Nang marinig niya iyon, tuluyan nang bumigay ang kanyang damdamin. Humagulgol siya, ngunit sa unang pagkakataon, hindi iyon luha ng kahihiyan, kundi luha ng ginhawa. At sa gabing iyon, sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, isang milyonaryo na lumaki sa luho at isang waitress na lumalaban para sa buhay, nagtagpo sila sa iisang puntong puno ng katotohanan at malasakit. Ito ang unang pagtatapat at ito rin ang unang hakbang tungo sa pagbabago ng kanilang kapalaran. Kinabukasang matapos ang emosyonal na pag-uusap nila sa loob ng restoran, tila ba may kakaibang pagbabago sa hangin. Si Liza, bagamat kabado pa rin sa sinabi ng kanyang amo, ay nakaramdam ng bahagyang ginhawa. Sa unang pagkakataon, may nakinig sa kanya at hindi siya hinusgahan. Ngunit ang hindi niya alam, mas malaki pa ang plano ni Adrian kaysa sa inakala niya. Pagpasok niya sa trabaho kinabukasan, napansin niyang may nakahandang maliit na lalagyan sa kusina. Hindi galing sa mga tirang pagkain, kundi bagong luto. Nakabalot ito ng maayos.
may tatak pa ng pangalan niya. Nagtaka siya at mahigpit na tiningnan iyon. "Liza, para sa raw yan," sabi ni Sir Adrian. Mahinang bulong ng isang kusinero na tila hindi rin makapaniwala. Nanlaki ang mata ni Liza. Ako? Sigurado pa ba?" Tumango ang kusinero. "Oo, huwag ka nang mahiya. Ipinag-utos mismo ni Sir." Parang biglang nabunutan ng tinik ang dibdib ni Liza. Sa mahabang panahon, napalihim siyang nagdadala ng tira para sa kanyang mga kapatid. Ngayon ay hayagan ng may pagkain na para sa kanila. Nang gabing iyon, umuwi siya ng may halong kaba at tuwa. Pagbukas niya ng bag sa harap ng kanyang mga kapatid, halos mapaluha si Marco at Ana sa tuwa. "Ate, ang linis at ang bango ng pagkain," sigaw ni Ana, sabay halik sa pisngi ng kanyang ate. "Totoo ba ito, ate? Hindi na ito tira?" tanong ni Marco na halos hindi makapaniwala. Nakangiti si Liza at hinaplos ang mga ulo ng kanyang mga kapatid. "Oo, mga anak, hindi na natin kailangang ikahiya ito. Simula ngayon, makakakain tayo ng maayos." Habang kumakain ang magkakapatid, nakaupo si Liza at pinagmamasdan sila. Sa kanyang dibdib may halong takot. Baka isang araw ay bawiin ni Adrian ang lahat ng ito. Ngunit higit doon, may pasasalamat siyang hindi maipaliwanag. Samantala, si Adrian naman ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatanaw sa ilaw ng lungsod. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya naaapektuhan ng ganon. Sa loob ng maraming taon, hindi siya nakialam sa personal na buhay ng kanyang mga empleyado. Ngunit ngayong nakita niya ang sakripisyo ni Liza, may kakaibang hatak ito sa kanya. "Hindi sapat na pagkain lang ang maibigay ko," bulong niya sa sarili. "Kailangan kong masiguro na makakasama rin siya sa kanyang mga kapatid." Kaya't kinabukasan, ipinatawag niya si Mr. Ramos, ang manager ng restoran. Simula ngayon, ayusin ang schedule ni Liza. Malamig ngunit mariing utos ni Adrian. Nagulat ang manager. "Sir, ano pong ibig ninyong sabihin?" "Bawasan ang oras niya tuwing gabi para makauwi siya ng mas maaga. Bigyan mo siya ng mas maayos na oras ng trabaho. Hindi ako papayag na mapagod siya ng sobra." Medyo nagduda si Mr. Ramos, ngunit wala siyang magawa kundi tumango. "Opo sir, susundin ko." Nang ipaalam kay Liza ang pagbabagong iyon, halos hindi siya makapaniwala. "Totoo po ba ito, Sir Ramos? Hindi na po ako magpapasobrang overtime?" Ganyan ang utos ni Sir Adrian. "Kaya huwag kang magsayang ng pagkakataon." Malamig na sagot ng manager, bagamat halata sa kanyang boses ang pagtataka. Sa mga sumunod na linggo, napansin ng lahat ang pagbabago kay Liza. Mas may sigla na siya, mas mabilis gumalaw, at mas madalas na nakangiti. Hindi niya maitatanggi na malaking bagay ang tulong na ibinibigay ng kanyang amo. Hindi lamang dahil nakakauwi siya ng mas maaga, kundi dahil nakikita niyang mas nagiging masaya at busog ang kanyang mga kapatid. Ngunit sinikap niyang itago ang lahat ng ito sa ibang katrabaho. Alam niyang hindi lahat ay makakaunawa at baka isipin lamang nilang siya ay nakikinabang sa awa ng kanilang amo. Kaya't tahimik lang siyang nagpatuloy, nagtrabaho ng maayos at umuuwi ng may dalang pagkain. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Marco at Ana pauwi, biglang nagsalita ang bata. "Ate, bakit po biglang nagbago ang lahat? Hindi na tayo nagugutom. Hindi ka na rin laging pagod. May mabait bang tumutulong sa atin?" Napahinto si Liza. Tinitigan ang kanyang mga kapatid at ngumiti. May mga tao talagang inilalagay ng Diyos sa buhay natin para tulungan tayo. Basta tandaan nyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Samantala, hindi rin naiwasan ni Adrian na palihim na sundan ang kanilang buhay. Hindi upang manmanan, kundi upang makita ang epekto ng kanyang munting tulong. At tuwing nakikita niyang masaya ang dalawang bata habang kumakain ng masarap na pagkain, may kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ngumiti na siya, bulong niya minsan, nang masilayan si Liza na nakangiting naglalakad kasama ang kanyang mga kapatid. Ngayon ko lang siya nakitang ganun kasaya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito sapat. Hindi sapat na pakainin lamang sila. Kailangan niyang makahanap ng mas pangmatagalang paraan upang tulungan ang dalaga at ang mga kapatid nito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit,
pero pakiramdam niya ay responsibilidad na niya ito. At sa mga gabing iyon, habang tahimik na binabalangkas ni Adrian ang mga susunod niyang hakbang, si Liza naman ay nagsimulang maramdaman ang hindi inaasahan, ang unti-unting pagtibok ng kanyang puso tuwing naaalala ang mabuting ginawa ng kanyang amo. Hindi siya makapaniwala na sa gitna ng lahat ng kahirapan, may isang taong handang tumulong at hindi lang basta tulong, kundi tulong na may malasakit at pag-unawa. Dito nagsimula ang maliliit ngunit makabuluhang pagbabago. Ang unti-unting pag-angat mula sa kadiliman tungo sa pag-asang unti-unting sumisilip sa kanilang buhay. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na hindi na ito simpleng ugnayan ng amo at empleyado, kundi isang kwento ng dalawang pusong unti-unting nagtatagpo. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang mapansin ng ibang tao ang mga pagbabago kay Liza. Bagamat sinisikap niyang maging tahimik at hindi ipaalam sa iba ang tulong na ibinibigay ni Adrian, hindi iyon lubos na nakaligtas sa mapanuring mga mata ng mga kasamahan at lalo na ng kanilang manager. Isang gabi sa kusina, habang abala ang mga waiter at waitress sa pagliligpit ng mga plato, nagsimulang magbuluman ng ilang. Napansin niyo ba? Parang biglang gumanda ang kutis ni Liza at hindi na mukhang gutom. Wika ng isa habang nakakunot ang noo. Oo nga, at lagi na siyang may dalang pagkain na parang hindi galing sa tira. Kanino kaya siya kumuuha? Dagdag ng isa pa, may halong paninibugo sa boses. Hindi kaya may espesyal na trato siya kay Sir Adrian? Pabirong sabi ng isang waiter, ngunit may kasamang panguuyam. Nang marinig iyon, agad na namula ang mukha ni Liza. Wala siyang nagawa kundi iwasan ang manatingin nila at patuloy na magtrabaho. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang sakit at kahihiyan. Hindi niya kailanmang hinigi ang atensyon na iyon. Ang gusto lang niya ay makatawid sila sa gutom, hindi ang mapagbintangan ng masama. Samantala, si Mr. Ramos, ang manager na matagal nang naiirita sa kanya, ay lalong naging mapaghinala. Sa kanyang isip, hindi makatarungan na parang mas pinapaboran si Liza. Kaya isang gabi, matapos magsara ang restoran, kinausap niya ito. "Liza," malamig na sabi ni Ramos, "napapansin kong parang ikaw na ang pinapaboran dito. Hindi ka na pinapagalitan kahit madalas kang late." "At ngayon, may pagkain ka pa na parang nakalaan talaga sa'yo. Ano ba talaga ang meron?" Napatungo si Liza, nanginginig ang kamay. "Sir, wala po akong masamang ginagawa. Ginagawa ko lang ang trabaho ko." "Trabaho? O baka may iba ka pang ginagawa para kay Sir Adrian?" Sagot ng manager na may haling panlilibak. "Hindi po totoo yan." Mabilis na sagot ni Liza. Namimula ang mukha sa kahihiyan. Ngunit alam niyang wala siyang laban. Kapag kumalat ang ganitong chismis, baka tuluyan siyang mawalan ng trabaho. Habang nagaganap ito, hindi niya alam na may isa pang mas matinding kontrabida na nakamasid. Ang tiyahin ni Adrian, si Senyora Beatriz. Isang matandang babae na kilala sa lipunan bilang mahigpit at mapagmataas. Siya ang naging tagapayo ni Adrian mula pagkabata at isa sa pinakamalakas na boses sa pamilya Mercado. Isang hapon, pumunta siya sa opisina ni Adrian at diretsyong nagtanong, "Adrian, ano itong naririnig ko tungkol sa isang waitress? Totoo ba na pinapaboran mo siya?" Tumaas ang kilay ni Adrian at tumitig sa kanyang tiyahin. "Hindi mo kailangang makialam sa lahat ng bagay, tiya. Isa lang siyang empleyado na natutulungan ko." "Empleyado? Hindi mo ba naiisip ang epekto nito sa reputasyon ng pamilya? Isang merkado nakikitain sa balitang may relasyon sa isang waitress? Isipin mo ang lipunan." Mariing tumugon si Adrian, "Kung ang lipunan ang problema, hindi ako natatakot. Hindi ko siya tinutulungan para sa palabas. Ginagawa ko ito dahil kailangan." Ngunit hindi kumbinsido ang matanda. "Hindi mo alam kung gaano kalupit ang mundo ng mayayaman. Kapag kumalat ito, hindi lang pangalan mo ang madadamay, kundi pati negosyo natin." Ngunit sa kabila ng banta ng kanyang tiyahin, hindi natinag si Adrian. Alam niyang may panganib sa kanyang ginagawa, ngunit sa kanyang puso, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa mga maling akala ng lipunan. Samantala, sa loob ng restoran, mas lalong lumalala ang sitwasyon ni Liza. May mga customer na napansin ang mga buluman ng staff. Isang gabi,
Isang babaeng mayamang customer ang sinadya siyang insultuhin. "Waitress, siguraduhin mong malinis ang tubig na ibibigay mo. Hindi ko gusto ang serbisyo ng mga taong mukhang hindi pinagpala." Matalim na sabi ng babae habang nakatingin mula ulo hanggang paa. Napakagatlabi si Liza. Ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik niyang inilapag ang baso ng tubig at marahang tumango. "Pasensya na po, ma'am. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat." Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang kirot ng bawat salitang iyon. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang lahat ng panghuhusga at paninira. Nang matapos ang shift, umupo siya sa isang sulok ng kusina, hawak ang kanyang apron at napaiyak. "Bakit ganito? Hindi ko naman ginusto. Ang gusto ko lang ay mabuhay ng marangal ang mga kapatid ko. Pero bakit parang kasalanan pa?" Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, naroon si Adrian. Tahimik na pinagmamasdan siya mula sa pinto. Nakita niya ang mga luha ng dalaga at doon niya mas lalo pang naramdaman ang bigat ng kalagayan nito. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito basta-basta matatapos. May mga tao talagang hindi matutuwa sa kanilang ugnayan. May mga kontrabida sa paligid, ang mga kasamahan niyang naiinggit, ang manager na nais siyang siraan, ang mga customer na mapanghusga at higit sa lahat, ang sariling tiyahin ni Adrian na gagawin ang lahat para hadlangan siya. Ngunit sa gabing iyon, isa lamang ang naging malinaw kay Adrian. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang matalo si Liza sa mga paninira. At simula sa gabing iyon, nangako siya sa sarili na ipaglalaban niya ang dalaga. Kahit kanino pa siya kalabanin, lumipas ang mga araw at sa kabila ng mga intriga at paninira na ibinabato kay Liza, unti-unti pa ring bumubuo ng kakaibang koneksyon ang dalaga at si Adrian. Hindi ito isang koneksyon na basta nagsimula sa awa o simpatiya, kundi isang ugnayan na unti-unting nahubog sa tiwala, malasakit at simpleng mga sandali na hindi inaasahang magbubukas ng kanilang mga puso. Isang Sabado ng hapon, hindi inaasahan ni Liza na biglang dumating si Adrian sa kanilang tirahan, ang lumang container van. Nakasuot lamang ito ng simpleng polo at pantalon, hindi gaya ng karaniwang mamahaling suit na suot niya sa opisina. Ang dalawang bata ay agad na nagulat at nagtago sa likod ng kanilang ate. "Ate, sino po siya?" bulong ni Ana, habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Liza. Bahagyang namula si Liza. Hindi alam kung paano ipapaliwanag. "Siya si Sir Adrian, ang amo ko sa restoran." Mumiti si Adrian at marahang yumuko upang pantayan ang taas ng mga bata. "Hello, Anna, Marco. Ako ang kaibigan ng ate nyo. Pwede ba tayong maglaro?" Nanlaki ang mata ng dalawang bata. Hindi nila inasahan na ang isang lalaking mukhang galing sa ibang mundo ay makikipag-usap sa kanila ng ganoon kasimple. Unti-unti silang lumabas mula sa pagkakatago at sa di kalayuan, napansin ni Liza ang kakaibang kislap sa mata ng kanyang mga kapatid. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Nagulat siya nang ilabas ni Adrian ang isang maliit na kahon mula sa kanyang kotse. Binuksan niya iyon at inilabas ang dalawang bag na may lamang mga school supplies, mga notebook, lapis, crayons at ilang libro. "Para sa inyo ito," sabi ni Adrian, sabay abot sa dalawang bata. "Para sa amin?" gulat na tanong ni Marco. "Oo, gusto ko kasing makita kayong masaya at handa sa inyong pag-aaral," sagot ni Adrian, may bahagyang ngiti sa labi. Agad na niyakap ni Ana ang kahon at halos tumalon sa tuwa. "Ate, tingnan mo, may bago na tayo crayons." Napalhod si Liza at hinawakan ang balikat ng kanyang mga kapatid. Halos mapaluha siya sa sobrang pasasalamat. "Magpasalamat kayo kay Sir Adrian." "Salamat po, sir," sabay na sigaw ng dalawang bata, sabay yumakap sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Adrian ang eksenang matagal na niyang hinahanap sa kanyang buhay. Ang init ng pamilya. Bagamat hindi niya kailanman nakamit sa sarili, naramdaman niya iyon sa simpleng yakap ng dalawang musmos. Mula noon, hindi lamang pagkain ang ibinibigay ni Adrian. Tuwing may oras siya, sinisikap niyang dalawin ang magkakapatid. Dinadala niya sila sa parke,
bumibili ng ice cream para sa mga bata at minsan ay sinasamahan silang maglaro ng simpleng laro tulad ng habulan o taguan. Sir, baka po nakakahiya na sa inyo. Ang dami nyo nang nagawa para sa amin. Minsang sabi ni Liza habang naglalakad silang dalawa pa uwi kasama ang mga bata. Ngumiti lamang si Adrian. Hindi ko iniisip yun. Ang mahalaga ay nakikita kong masaya kayo. Tahimik na napatingin si Liza sa kanya. Noon lang niya nakita ang ibang mukha ng kanyang amo. Hindi ang istriktong milyonaryo na kinatatakutan ng lahat, kundi isang simpleng lalaki na marunong ding umiti at makisama. Unti-unti, nagsimulang magbago ang damdamin ni Liza. Sa bawat simpleng tulong at malasakit na ipinapakita ni Adrian, hindi niya mapigilang maramdaman na may tumitibok sa kanyang puso na matagal nang nakatulog. Ngunit natatakot siya. Takot siyang baka mali ang kanyang iniisip. Takot na baka ito ay pansamantalang awa lamang. At takot na baka isang araw ay mawala rin ito. Ngunit hindi rin maitatanggi ni Adrian ang kanyang nadarama. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang naaakit hindi lamang sa ganda ni Liza, kundi sa kanyang katatagan at pagmamahal sa kanyang mga kapatid. Isang gabi, matapos nilang dalhin ang mga bata sa isang maliit na karnabal, naupo silang dalawa sa isang bangko, habang ang mga bata ay abala sa pagsubok ng laruan. Tahimik silang nagmasid sa makukulay na ilaw ng perya at sa tawanan ng mga bata sa paligid. Liza, mahinang sabi ni Adrian. Alam mo ba, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong saya? Napatingin si Liza sa kanya, nagulat. Sir, kayo po? Kayo na ang may lahat? Umiling si Adrian. Mayaman nga ako sa pera, pero mahirap ako sa mga bagay na hindi kayang bilhin. Tulad ng pamilya, ng tunay na malasakit. Ngayon ko lang nakita kung gaano kahalaga ang simpleng oras kasama ang mga taong mahalaga sa'yo. Hindi nakasagot si Liza. Sa halip, tumingin siya sa mga kapatid na masayang naglalaro at napangiti. Kung ganoon, pareho lang pala tayo, sir. Ako naman, mahirap sa pera, pero ang yaman ko ay ang pagmamahal na binabalik ng mga kapatid ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, tila ba nakalimutan nila ang lahat ng balakid sa paligid, ang kanilang magkaibang mundo, ang mga taong humuhusga at ang mga banta ng lipunan. Ang natira lamang ay ang unti-unting paglapit ng kanilang mga puso. At habang patuloy silang nakatitig sa isa't isa, isang simpleng tanong ang bumuo sa isip ni Adrian. Handa na ba siyang ipaglaban ang nararamdaman niya para kay Liza? Kahit pa ang buong mundo ang tumutol? Sa gabing iyon, malinaw ang sagot sa kanyang puso. At sa tahimik na pag-upo nila sa ilalim ng makukulay na ilaw ng karnabal, nagsimula ang kwento ng dalawang pusong unti-unting naglalapit sa kabila ng lahat ng hadlang. Habang unti-unting lumalapit ang kanilang mga puso, kasabay din nitong lumalakas ang bulong-bulungan sa loob ng restaurant at maging sa labas. Ang simpleng pagtulong ni Adrian kay Liza ay naging mitsa ng mga usapan, mga kwentong pinalalaki, mga balitang walang katotohanan at mga chismis na tila apoy na mabilis kumalat. Isang gabi, habang abala si Liza sa paglilingkod sa mga customer, may narinig siyang bulungan mula sa dalawang waitress na malapit sa kusina. Hindi kaya siya pinapaboran kasi. Alam mo na, bulong ng isa habang nakatingin kay Adrian na nakaupo sa isang mesa. Sigurado ako, sino ba namang waitress ang basta na lang bibigyan ng ganyang atensyon? Hindi kaya nagiging malapit sila sa isa't isa? Sagot ng isa pa, sabay tawa. Napayuko si Liza, pilit na iniinda ang mga salita. Ngunit kahit anong iwas niya, ramdam niyang lumalaki ang intriga. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mabigat para sa kanya ang presyur ng mga mapanuring mata ng kanyang mga kasama. At hindi nagtagal, ang manager nilang si Mr. Ramos ay muling gumawa ng hakbang. Sa loob ng opisina ng restoran, kinausap niya si Adrian. Sir, pasensya na po kung magsasalita ako ng lantaran. Panimula ni Ramos. Pero ang ginagawa ninyong espesyal na trato kay Liza, hindi maganda ang tingin ng ibang staff. Nagdudulot ito ng tensyon. Tumaas ang kilay ni Adrian. At bakit?
May mali ba sa pagtulong sa isang empleyado na nangangailangan? Nagkibit balikat si Ramos. Hindi po siya ganun, sir. Pero iniisip ng iba na baka may relasyon kayo. At kung totoo man, hindi ba't malaking eskandalo ito para sa kumpanya? Mariing tumitig si Adrian sa kanya. Kung ganyan ang tingin nila, problema nila iyon. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa chismis. Mas mabuting ituon mo ang pansin sa trabaho kaysa sa buhay ng ibang tao. Natahimik si Ramos, ngunit halata ang pagkainis sa kanyang muka. Umalis siya sa opisina na may baong sama ng loob at doon nagsimulang planuhin ang mga susunod niyang hakbang upang masira si Liza. Samantala sa labas ng restoran, dumating ang isang gabi na muntik nang magbago ang lahat. Isang customer na kilala sa pagiging arogante ang sinadya siyang insultuhin. "Waitress, ang tagal ng order ko," sigaw ng babae habang nakataas ang kilay. "Ano pang ginagawa mo? Nasa isip mo ba ang amo mong laging nakatitig sa'yo?" Napatigil ang buong restoran at lahat ng mata ay nakatingin kay Liza. Namula ang kanyang mukha sa sobrang hiya. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang tumayo si Adrian mula sa kanyang mesa. "Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ang empleyado ko," madiin niyang sabi sa customer. Nagulat ang lahat. Hindi sanay ang mga tao na makakita ng isang milyonaryo na ipinagtatanggol ang isang ordinaryong waitress. Ngunit sa gabing iyon, buong tapang na ipinakita ni Adrian ang kanyang paninindigan. Tahimik na napaiyak si Liza. Hindi niya akalaing ipagtatanggol siya ng kanyang amo sa harap ng lahat. Ngunit kasabay ng ginhawang iyon, alam niyang lalo lang lalala ang mga intriga. At hindi nga siya nagkamali. Kinaumagahan, kumalat ang balita. May mga empleyado na nagsabing nakita nilang ipinagtanggol siya ni Adrian. May mga customer namang nagkwento na tila may espesyal na relasyon ng dalawa. Habang lumalaganap ang mga bulong-bulungan, lalong nadagdagan ang pasanin ni Liza. Sa bawat pasok niya sa trabaho, ramdam niya ang malamig na tingin ng kanyang mga kasamahan. Para bang lahat ay naghihintay na makita siyang madapa. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang kaibigan na si May, isa ring waitress. "Liza, hindi ko alam kung paano mo kinakaya. Ang dami nilang sinasabi laban sa'yo. Baka dapat umiwas ka na lang kay Sir Adrian para hindi na lumaki ang gulo." Umiling si Liza, nanginginig ang boses. "May, hindi ko naman hiniling ang lahat ng ito. Gusto ko lang mabuhay ng marangal at mapakain ang mga kapatid ko. Pero bakit parang kasalanan pa?" "Alam ko," sagot ni May habang hinahaplos ang balikat niya. "Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang ikaw lang ang humarap. Minsan, may mga taong darating para ipaglaban ka." At iyon nga ang nangyari. Isang linggo matapos ang insidente, muling hinarap ni Adrian ang kanyang mga empleyado. Tinawag niya ang lahat para sa isang maikling pagpupulong. "Tama na ang mga chismis na walang katotohanan," mariing sabi ni Adrian habang nakatayo sa harap ng lahat. "Kung may problema kayo kay Liza, sa akin kayo magreklamo. Pero huwag ninyong ipapakita ang pang-aapi sa kanya. Wala akong palalampasin." Tahimik ang lahat. Walang naglakas loob magsalita. Ngunit sa kanilang mga mukha, halatang nag-iba na ang ihip ng hangin. Hindi na basta-basta ang pang-aalipusta kay Liza. Nang matapos ang pagpupulong, lumapit si Adrian kay Liza na halatang nangingilid ang luha. "Sir, bakit niyo ginagawa ito?" Mahina niyang tanong. Tumingin si Adrian sa kanya, diretso at walang alinlangan. "Dahil walang mali sa pagtulong sa taong may mabuting puso. At kung kailangan, ipaglalaban kita kahit sino pa ang humusga." Sa mga salitang iyon, tuluyan ng nabuo ang isang pangakong hindi pa man lantad ay malinaw na sa kanilang dalawa. Isang pangakong sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi sila basta-basta bibitaw sa isa't isa. Ngunit hindi nila alam, ito pa lang ang simula ng mas matitinding pagsubok na darating. Mga pagsubok na hindi lang magtutulak sa kanila sa sukdulan, kundi susubok din sa kanilang tapang at pagmamahalan. Lumipas ang ilang araw matapos ang matapang na paninindigan ni Adrian sa harap ng lahat ng empleyado. Bagamat bahagyang natahimik ang mga bulong-bulungan sa restoran, hindi pa rin tuluyang nawala ang mga matang mapanghusga at ang mga pusong naiinggit. Ngunit higit sa lahat, isang mas malaking panganib ang hindi alam ni Liza. Ang mahigpit na pagbabantay ng tiyahin ni Adrian
na si Senyora Beatriz. Si Beatriz ay isang matandang babae na lumaki sa lipunan ng mga elitista, sanay sa marangya at mataas na pamantayan. Sa kanya, ang pangalan ng pamilya Mercado ay isang kayamanang hindi maaaring dungisan ng kahit sino, lalo na ng isang babaeng galing sa hirap. At nang malaman niyang hindi basta-bastang tulong ang ibinibigay ni Adrian kay Liza, agad niyang inisip na kailangan itong mapigilan bago pa lumala. Isang hapon, matapos ang shift ni Liza, sinalubong siya ng isang mamahaling kotse sa labas ng restoran. Bumaba ang driver at marahang nagsalita. "Miss Liza, may nais pong makipag-usap sa inyo. Sumama na po kayo." Nagulat siya, halos hindi makapagsalita. "Sino po?" "Si Senyora Beatriz Mercado." Diretsong sagot ng driver. Kabog ang dibdib ni Liza. Hindi niya alam kung tatanggi o susunod. Ngunit bago pa siya makapagreklamo, maayos na siyang inalalayan papasok sa kotse. Ilang minuto lang, nakarating sila sa isang marangyang bahay na punong-puno ng mga antigong gamit, chandelier at mga palamuting halatang mamahalin. Nandoon si Beatriz, nakaupo sa isang malaking upuan na tila trono. Matalim ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Liza. "Umupo ka," utos ng matanda. Malamig ang tinig. Tahimik na sumunod si Liza. Nanginginig ang tuhod. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. "Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag?" tanong ni Beatriz, nakapamewang at may hawak na abaniko. "Hindi po, senyora." Mahina at magalang na sagot ni Liza. "Dahil isa kang panganib." Diretsyong sabi ng matanda, "Ikaw at ang mga kapatid mo, wala kayong puwang sa mundo namin. Hindi ka bagay sa isang tulad ni Adrian, at bilang tiyahin niya, tungkulin kong protektahan ang aming pangalan." Nanlumo si Liza, ngunit pinilit niyang maging matatag. "Senyora, hindi ko po intensyon na sirain ang pangalan ninyo. Wala po akong balak. Wala akong balak na gamitin si Sir Adrian." Tumawa si Beatriz, malamig at puno ng pangmamaliit. "Lahat ng mahihirap ganyan ang sinasabi. Pero sa dulo, lagi kayong humahanap ng paraan para makapagsamantala. Kung talagang mahal mo ang mga kapatid mo, layuan mo si Adrian bago pa kayo tuluyang mapahamak." Nanginig ang boses ni Liza. "Hindi ko po siya nilalapitan para sa sarili kong kapakanan. Kung tutuusin, mas gusto ko pong manatili na lang sa tahimik kong buhay. Siya po ang tumulong sa amin." Ngunit hindi nakinig ang matanda. Sa halip, inabot niya ang isang sobre mula sa kanyang bag at marahang inilapag sa mesa. 500,000. "Kukunin mo ito, aalis ka sa trabaho, at hindi ka na muling makikita pa ni Adrian." Isang simpleng kapalit para sa katahimikan ng pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Tila ba pinagsakluban siya ng langit at lupa. Isang malaking halaga yon. Isang halagang maaaring mag-ahon sa kanila sa hirap, makapagpatayo ng mas maayos na tirahan at makapagbigay ng kinabukasan sa kanyang mga kapatid. Ngunit sa parehong oras, isang insulto sa kanyang dignidad. Tahimik siyang nakatitig sa sobre, nangingilid ang luha. Sa loob ng kanyang isipan, sumigaw ang boses ng kanyang mga magulang. "Huwag mong idebenta ang danggal mo, anak." Mahigpit niyang pinikit ang kanyang mga mata at itinulak palayo ang sobre. "Pasensya na po, senyora, pero hindi ko po matatanggap yan. Hindi ko ipagpapalit ang dignidad ko at ang tiwala ni Sir Adrian sa akin." Natahimik ang matanda, halatang nagulat sa kanyang pagtanggi. Ngunit agad ding bumalik ang matalim na titig nito. "Kung ganon, huwag kang magtataka kung isang araw ay mawala sa iyo ang lahat. Isang salita ko lang, matatanggal ka sa trabaho. At kapag nangyari iyon, saan mo pupulutin ang mga kapatid mo?" Lumakas ang kabog ng dibdib ni Liza, ngunit nanatili siyang matatag. "Kung ganoon po, tatanggapin ko na lang ang kapalaran namin. Mas pipiliin ko pong magsikap ng marangal kaysa umasa sa perang galing sa kahihiyan." Matagal siyang tinitigan ni Beatriz bago ito muling nagsalita. "Matapang ka, ngunit huwag mong kalimutan, bata ka pa lang. Hindi mo alam kung gaano kalupit ang mundo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tatag mo." Pagkatapos noon, agad siyang pinaalis ng matanda. Paglabas niya ng bahay, humagulhol siya sa loob ng kotse. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa bigat ng pasya na ginawa niya.
Alam niyang magiging mas mahirap ang lahat mula ngayon. Samantala, si Adrian ay nagtataka kung bakit biglang nawala si Liza ng ilang oras matapos ang trabaho. Nang magkita sila kinabukasan, napansin niyang namumugto ang mga mata ng dalaga. "Liza, may nangyari ba?" tanong ni Adrian, halatang nag-aalala. Umiling siya at pilit na ngumiti. "Wala po sir, pagod lang." Ngunit sa likod ng ngiting iyon, lihim niyang tinatago ang naging paghaharap nila ng tiyahin ni Adrian. Isang lihim na alam niyang maglalagay sa kanila sa mas mabigat pang laban sa mga darating na araw. At mula noon, nagsimula ang serye ng paninira at pang-iintriga laban kay Liza, orchestrated ng mismong tiyahin ng lalaking unti-unti na niyang minamahal. Ngunit sa kabila ng lahat, mas pinili niyang ipaglaban ang kanyang dignidad kaysa sumuko sa pera at takot. Mula nang magharap sila ni Senyora Beatriz, hindi na naging payapa ang mga araw ni Liza. Lalo niyang ramdam ang bigat ng kanyang sitwasyon. Sa tuwing papasok siya sa trabaho, may kakaibang lamig at kabigatan na bumabalot sa kanya. Kahit walang direktang sinasabi ang kanyang mga kasamahan, dama niya ang mapanuring tingin ng lahat. Tila ba hinihintay siyang madapa. Ngunit higit pa doon, nagsimula na rin siyang pagdudahan ng sarili. Habang nakahiga sa kanilang lumang kotson sa loob ng container van isang gabi, nakatitig siya sa mga natutulog na kapatid. Tahimik na pumatak ang kanyang luha. Tama ba na ipagpatuloy ko pa ito? O mas makabubuti bang lumayo na lang ako kay Sir Adrian bago pa kami tuluyang masira? Bulong niya sa sarili. Kinaumagahan, pagpasok niya sa restoran, sinalubong siya ng malamig na tingin ni Mr. Ramos. Wala nang bago, ngunit may mas masakit na nangyari ng araw na iyon. Pumunta mismo si Beatriz sa restoran, dala ang kanyang presensya at ang kapangyarihang kinatatakutan ng lahat. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" Malamig na tanong ni Beatriz sa manager habang nakaturo kay Liza, na nooy nagdadala ng tray. Hindi ba't malinaw na wala siyang puwang sa mundong ito? Napatigil ang lahat ng staff. Naging katahimikan sa buong lugar at halos hindi makahinga si Liza. Pinilit niyang manatiling kalmado at itinuloy ang kanyang trabaho. Ngunit ang bawat hakbang niya ay parang tinutusok ng libu-libong mga matang nakatingin. Kinagabihan, muli siyang kinausap ng kanyang kaibigan na si May. "Liza, nakikita ko ang bigat ng loob mo. Hindi mo na kailangang tiisin lahat ng ito. Kung gusto mo, tutulungan kitang maghanap ng ibang trabaho, kahit hindi ganun kalaki ang kita, basta't malayo sa gulo." Ngunit umiling si Liza. Kahit nanginginig ang tinig, hindi ko pwedeng basta na lang iwan ang lahat. Pero hindi ko rin alam kung hanggang saan ang kaya ko. Ayokong madamay ang mga kapatid ko. Ilang araw ang lumipas at dumating ang pinakamabigat na punto. Isang gabi, matapos ang shift, kinausap siya ng manager. "Liza, pasensya na. May utos mula sa utaas. Kailangan kitang alisin sa schedule. Hindi na raw kailangan ang serbisyo mo." Parang gumuho ang buong mundo ni Liza. Hindi siya makapagsalita. "Ano po? Bakit? Ano pong nagawa ko?" Nag-iwas ng tingin si Ramos. "Wala na akong magagawa. Utos ng pamilya Mercado." Lumabas si Liza ng restoran ng gabing iyon na parang walang direksyon. Umuwi siya na mabigat ang dibdib. Iniwasang ipakita sa kanyang mga kapatid ang kanyang kalungkutan. Ngunit hindi niya kayang itago. Nang makita ni Marco ang kanyang muka, agad itong lumapit. "Ate, bakit umiiyak ka?" tanong ng bata. Napahikbi si Liza at niyakap ang kanyang mga kapatid. "Pasensya na mga anak, baka wala na akong trabaho." Umiyak din si Ana at mahigpit na yumakap sa kanya. "Ate, huwag kang mag-alala. Kahit wala tayong pagkain, basta't magkasama tayo, hindi tayo magugutom sa pagmamahal." Sa simpleng salita ng bata, halos mabiyak ang puso ni Liza. Ngunit sa loob niya, lalong tumindi ang pagnanais na magdesisyon. Kinabukasan, nagpasya siyang lumayo, hindi lang sa trabaho, kundi kay Adrian mismo. Tinext niya ito ng maiksi lamang. "Sir, maraming salamat po sa lahat, pero kailangan ko na pong umalis. Patawarin ninyo ako." Nang mabasa ni Adrian ang mensahe, agad siyang nataranta. Hindi niya hinayaang matapos ang araw na iyon nang hindi hinahanap ang dalaga. Pinuntahan niya ang container van at doon niya nakita si Liza na nag-aayos ng ilang gamit. "Liza," sigaw niya, halos hingal sa pagmamadali. "Ano itong nabalitaan ko? Bakit ka aalis?" Napaiyak si Liza at umiling.
Sir, hindi ko na po kaya. Lahat ng tao laban sa akin. Ang pamilya ninyo, ang manager, pati mga kasamahan ko. Ayokong kayo pa ang masira dahil sa akin. Mas mabuti nang ako na lang ang lumayo. Mahigpit ang titig ni Adrian. Halatang nagagalit hindi kay Liza kundi sa sitwasyon. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Ako ang kakampi mo. Hindi kita hahayaang mawala. Ngunit umiling si Liza, nanginginig ang boses. Hindi ninyo ako dapat ipaglaban. Sir, ako lang ito. Isang mahirap na babae na walang maibibigay. Hindi ako karapat-dapat sa inyo. Lumapit si Adrian at marahang hinawakan ang balikat ng dalaga. Hindi mo alam kung gaano kita pinahahalagahan. Hindi ko alintana ang pera, ang pangalan, o ang sasabihin ng lipunan. Ang mahalaga, ikaw at ang mga kapatid mo. Kung lalayo ka, mawawala ang dahilan ng pagbabago sa buhay ko. Natigilan si Liza, tumulo ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang damdaming hindi niya akalaing aaminin ng milyonaryo. Ngunit sa kanyang puso, may takot pa ring nananabili. Sir, paano kung tama sila? Paano kung totoo na hindi tayo magtatagumpay laban sa lahat ng ito? Mahina niyang tanong. Mahigpit ang boses ni Adrian. Kung ganon, hayaan silang maniwala sa gusto nila. Pero ako, maniniwala sa iyo at hindi kita sungsukuan. Sa gabing iyon, nagkaroon ng emosyonal na panunawaan. Kahit puno ng luha at pangamba, unti-unti nilang natagpuan ang tibay ng isa't isa. At sa kabila ng pagtatangkang paghiwalain sila ng mundo, muling nagtagpo ang kanilang mga kamay, mahigpit, puno ng pangako at handa sa anumang bagyong paparating. Matapos ang muling pagtitibay ng kanilang ugnayan, akala ni Liza ay bahagyang gagaan ang kanyang buhay. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Lalong naging mapanira ang mga tsismis hindi lamang sa loob ng restoran kundi pati na rin sa mas malawak na lipunan. Ang simpleng usap-usapan ay naging pahayagan ng intriga at ang pangalan ni Liza ay unti-unting kinasangkutan ng mga maling akusasyon. Isang umaga, habang papasok siya sa trabaho, may kumalampag na mga mata ng mga taong nakatambay sa labas. Isang grupo ng kababaihan ang nagbubulungan at lantaran siyang tinuturo. Ayan siya, yung babaeng ginagamit ang milyonaryo para umangat. Sabi ng isa, ang kapal ng muka, waitress lang pero tingnan mo parang asawa na ng may-ari. Dagdag pa ng isa, sabay tawa ng mapanlait. Hindi na nakapagsalita si Liza. Ikinaas niya ang kanyang ulo, ngunit sa loob-loob niya ay bumabagsak ang kanyang kalooban. Ang bawat salitang iyon ay parang sibat na bumabaon sa kanyang puso. Samantala, si Adrian naman ay nakatanggap ng babala mula sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Isang gabi, habang nasa pulong siya kasama ang ilang board members, isang matandang investor ang nagtaas ng boses. Adrian, hindi na tama ang mga nababalitaan namin. Ang pangalan ng kumpanya ay nasisira dahil sa isang babae. Kung hindi mo ito aayusin, maaaring mawala ang tiwala ng mga kliyente. Nanatiling kalmado si Adrian, ngunit mariin ang kanyang sagot. Hindi negosyo ang magdidikta kung sino ang dapat kong ipaglaban. Ang reputasyon ay kayang ayusin, pero ang puso kapag pinilit mong talikuran, hindi mo na mababawi. Maraming bumuntong hininga sa silid at halata ang pagkadismaya ng ilan. Ngunit walang makapigil kay Adrian sa kanyang paninindigan. Habang lumalala ang sitwasyon, nagsimula na ring madamay ang mga kapatid ni Liza. Isang araw sa kanilang maliit na eskwelahan, tinukso si Marco ng kanyang mga kaklase. Uy, ikaw ba yung kapatid ng waitress na jowa ng milyonaryo? Ang yaman mo na siguro ngayon? Sigaw ng isa. Baka hindi na kayo titira sa container, baka lumipat na kayo sa mansyon. Dagdag ng isa pa, sabay tawa. Napayak si Marco at agad na umuwi kay Liza. Nang makita ito ng dalaga, niyakap niya ang kapatid ng mahigpit. Pasensya ka na, Marco. Kasalanan ko kung bakit nadadamay kayo. Ngunit umiling ang bata. Ate, hindi kasalanan ng magmahal. Sabi mo, mas mabuti ang may puso kaysa sa pera. Kung mahal ka ni Sir Adrian, hindi mo dapat ikahiya. Sa mga salitang iyon, muling napagtanto ni Liza na hindi siya dapat matakot.
Ngunit sa kabila ng pagtibay ng kanyang loob, isang matinding bagyo ang paparaping. Isang lihim na muling ibubunyag ni Beatrice upang tuluyang wasakin siya. Isang gabi, nakatanggap si Liza ng liham na iniabot ng isang bata sa kanilang tirahan. Nakasaad doon, "Kung mahal mo ang mga kapatid mo, layuan mo si Adrian." Huling babala, nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi na ito basta usap-usapan lang. Isang tahasang banta. Pinilit niyang itago ito kay Adrian upang hindi na madagdagan ang alalahanin ng lalaki. Ngunit sa kanyang puso, nag-uumapaw ang takot. Kinaumagahan, habang naglilinis siya ng mesa sa restoran, biglang dumating si Beatrice. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata at mariin ang tinig ng matanda. "Hindi ka talaga sumusuko. Ngunit tandaan mo, Liza, sa labanang ito, hindi puso ang mananaig kundi kapangyarihan. At ako ang may hawak ng kapangyarihang iyon." Tahimik na tumingin si Liza. Nangingilid ang luha, ngunit matatag ang boses. "Senyora, hindi ko po alam kung anong kasalanan ko sa inyo. Ang alam ko lang, mahal ko ang mga kapatid ko at iginagalang ko si Sir Adrian. Kung kasalanan pong magmahal ng tapat, asensya na po. Hindi ko iyon kayang itigil." Natahimik ang matanda sa kanyang sagot. Ngunit bago ito umalis, iniwan nito ang isang pangungusap na lalong nagpasidhi sa taot ni Liza. Makikita natin kung hanggang saan ang katatagan mo kapag ang mismong mga mahal mo na ang nakasalalay. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Umiyak siya ng umiyak habang yakap-yakap ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa kanyang puso, may unti-unting naglalagablab na tapang. Kung susubukan siyang gibain ng mundo, hindi siya basta susuko. At sa gitna ng lahat ng iyon, dumating si Adrian. Nakita niya ang pag-iyak ni Liza at hindi na niya napigilan ang sariling lumapit at yakapin ito. "Liza," bulong niya, "hindi kita pababayaan. Kahit anong gawin nila, kahit saan pa tayo dalhin ng intriga, ipaglalaban kita. Hindi tayo bibitaw." Sa gabing iyon, sa kabila ng unos ng tsismis at banta, mas lalo silang naging matatag. Ngunit sa likod ng kanilang mga pangako, nakatago ang mas malalaking pagsubok na hindi pa nila nahaharap. Mga pagsubok na magpapasya kung hanggang saan nga ba ang kakayahan ng dalawang pusong lumaban para sa isa't isa. Matapos ang bahagyang katahimikan sa kanilang buhay, muling dumating ang panibagong unos na susubok sa katatagan ni Liza at Adrian. Sa pagkakataong nito, hindi basta tsismis o mga pangungutya ang kanilang haharapin, kundi ang pagdating ng isang taong may kakayahang guluhin ang lahat. Si Cassandra, isang dating kaklase at matagal lang kaibigan ni Adrian mula sa mataas na lipunan. Maganda si Cassandra, edukada at kilala sa kanilang lipunan bilang isang babaeng may angking talino at galing sa pamamahala ng negosyo. Ngunit higit sa lahat, matagal na niyang iniingatan ang lihim na damdamin para kay Adrian. At ngayong nalaman niyang may relasyon ito sa isang waitress, hindi siya papayag na basta na lang agawin ng isang hampas lupa ang lalaking matagal niyang pinapangarap. Isang gabi, lumapit si Cassandra kay Adrian sa isang business gathering. Naka-gown siya at punong-puno ng kumpiyansa. "Adrian, hindi mo ba naisip na mas bagay ako sa tabi mo? Pareho tayong galing sa iisang mundo, parehong may pinagmulan. Parehong may pangarap para sa negosyo," malambing niyang sabi habang tinititigan ng lalaki. Mariing umiling si Adrian. "Cassandra, hindi pera o lipunan ang basehan ng pagmamahal. Mayroon akong mahal at iyon ay si Liza." Ngunit hindi nagpatinag ang babae. "Isipin mo, Adrian, anong kaya niyang ibigay sa'yo? Wala. Samantalang ako, may bibigay ko ang lahat. Kayamanan, impluensya at pangalan na hindi ka mapapahiya." Narinig ng ilan ang pag-uusap nila at agad kumalat ang bulong-bulungan. Kinabukasan, pumutok ang balita sa mga kolum ng lipunan. Adrian Mercado, mas bagay kay Cassandra kaysa sa isang ordinaryong waitress. Sa restoran, dumating si Cassandra at sinadya talagang lapitan si Liza. "So, ikaw pala si Liza. Ikaw ang dahilan kung bakit nagtatapon ang pangalan ng isang merkado. Nakakatuwa, no? Pero wag mong kalimutan, may hangganan ang lahat ng ito." Tahimik lamang si Liza, ngunit nang makaalis si Cassandra, bumigay ang kanyang mga luha. Nang gabing iyon, kinausap siya ni Adrian. "Liza,
Huwag mong pakinggan ang kahit sino. Ang puso ko ay malinaw na. Ikaw ang mahal ko. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Dahil sa impluensya ni Cassandra, muli na namang kinutya ng lipunan si Liza. Sa bawat lakad nila ni Adrian, may mga matang puno ng panghuhusga. May mga artikulo pang lumabas na nagsasabing ginagamit lang niya ang lalaki para makaahon sa hirap. Dumating pa sa puntong tinawag siya ng pamilya ni Adrian upang harapin ang isa na namang pagtutol. Liza, ani ng isa sa mga pinsan ng lalaki, kung talagang mahal mo si Adrian, bakit hindi mo siya palayain? Hindi ba't mas makakabuti yon para sa kanya? Ngunit tumayo si Liza, nanginginig ang boses ngunit matatag ang loob. Kung iyon ang ibig sabihin ng pagmamahal para sa inyo, ang sumuko, hindi ng paniniwala ko. Ang pagmamahal ay ipinaglalaban, hindi iniiwan. Habang lumalalim ang intriga, lalo ring tumitibay ang relasyon nila ni Adrian. Ipinakita ng lalaki sa publiko na hindi siya natitinag. Sa isang press conference ng kanilang kumpanya habang nakaharap sa maraming tao, lantaran niyang ipinakilala si Liza bilang babaeng kanyang mahal. Siya ang nagbibigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Hindi siya kahihiyan, siya ang lakas ko. Buong tapang niyang pahayag. Napatulala ang lahat. Ang mga kalaban nila, kabilang nga si Cassandra, ay hindi makapaniwala sa ginawang pag-amin ni Adrian. Ngunit si Liza, sa likod ng lahat ng luha at panghuhusga, ay nakaramdam ng kakaibang tapang at tiwala. Muli nasubok ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang intriga ang kanilang nilabanan, kundi ang mismong sistemang lipunan na matagal nang humuhusga sa pagitan ng mayaman at mahirap. At sa pagtatapos ng yugto na ito, bagamat hindi pa tapos ang laban, mas malinaw kaysa dati ang kanilang paninindigan. Walang makakahadlang sa pusong tunay na umiibig. Kahit gaano pa karangya o kababa ang pinagmulan, matapos ang lantaran at matapang na pag-amin ni Adrian sa publiko tungkol sa kanyang pagmamahal kay Liza, akala ng lahat na magiging mas maayos na ang kanilang sitwasyon. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa pala nagsisimula. Isang malaking dagok sa negosyo ng pamilya Mercado ang biglang dumating, at ito ang halos magpaguho sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Nagsimula ito nang biglang bumagsak ang stocks ng kanilang kumpanya dahil sa isang maling pamumuhunan ng board na hindi agad na aksyonan. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat, at sa loob lamang ng isang linggo, halos lahat ng media outlet ay sumisigaw ng parehong headline: Mercado Empire malapit nang mabangkarote. Sa isang pulong ng mga board members, halos nagkakagulo na ang lahat. Adrian, kailangan nating kumilos. Kung hindi, mawawala ang lahat ng itinayo ng iyong ama. Sigaw ng isang matandang kasosyo. Hindi mo ba nakikita? Ang lahat ng ito ay nagsimula ng masyado kang nakatuon sa waitress na yon. Singit ng isa pang miyembro ng pamilya, puno ng panghuhusga. Nanatiling kalmado si Adrian, ngunit halata ang bigat sa kanyang mukha. Huwag niyo siyang idamay. Ang problema ay nasa maling pamumuhunan ng board, hindi kay Liza. Ngunit hindi iyon pinakinggan ng lahat. Sa halip, siya pa ang sinisi. Hindi ka na nakakapag-isip ng maayos, ang babae ang malas sa negosyo. Bulalas ng kanyang tiyahin na si Beatrice, na noon ay mas lalong nagkaroon ng dahilan upang siraan si Liza. Nang malaman ni Liza ang lahat ng ito, halos mabaliw siya sa bigat ng kanyang kalooban. Isang gabi, kinausap niya si Adrian. Sir, Adrian, baka mas makabubuti kung lumayo na lang ako. Kung ako ang nakikitang dahilan ng pagbagsak ng negosyo ninyo, baka tama sila. Baka masisira lang kita. Mahigpit siyang tinitigan ni Adrian at hinawakan ang kanyang mga kamay. Huwag na huwag mong iisipin yan. Hindi ka kailanman magiging pabigat sa akin. Ang problema ay sa negosyo, hindi ikaw. At higit sa lahat, kailangan kita ngayon higit pa kailanman. Napahagulgol si Liza. Pero paano kung tuluyan nang bumagsak ang lahat? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Ngumiti si Adrian kahit bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi ako natatakot mawalan ng pera. Ang ikinatatakot ko lang ay mawalan ng taong nagpapalakas sa akin. Ikaw yon, Liza. Sa mga sumunod na araw, nakita ng lahat kung paano tumindig si Liza sa kabila ng lahat.
hindi man siya eksperto sa negosyo. Nagbigay siya ng mga payo mula sa kanyang simpleng pananaw bilang isang ordinaryong tao. Adrian, minsan ang negosyo ay hindi lang tungkol sa malalaking plano. Baka dapat balikan ninyo ang simpleng ugat, ang magbigay ng magandang serbisyo at pagkain sa tao. Doon kayo nagsimula, di ba? Sa una, tila simpleng payo lamang iyon. Ngunit nang isagawa ni Adrian, nagulat ang lahat. Bumalik sila sa maliliit na branch, muling tumutok sa kalidad ng pagkain at serbisyo, at unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao. Sa gitna ng pagbabalik loob ng negosyo, pinakita ni Liza ang kanyang walang sawang suporta. Kahit gabi-gabi ay pagod siya mula sa trabaho, sinasamahan niya si Adrian sa pagbabalik tanaw ng mga plano. Inihahanda niya ito ng simpleng pagkain at pinapakalma kapag sobrang stress na. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa maliit na mesa, napangiti si Adrian. Alam mo ba, Liza, kung wala ka, baka bumigay na ako noon pa. Napatingin si Liza sa kanya, punong-puno ng emosyon ang mata. Hindi mo kailangang maging mag-isa sa laban na ito. Hanggat nandito ako, lalaban tayo ng magkasama. Ang simpleng paninindigan na iyon ay tila naging lakas para sa kanilang dalawa. At sa wakas, matapos ang ilang buwan ng pagtitiga at sakripisyo, unti-unting bumangon ang kumpanya. Nabawi nila ang tiwala ng kanilang mga kliyente. Ang mga branch na muntik nang magsara ay muling napuno ng tao. At higit sa lahat, nakian ng pamilya Mercado kung gaano kalaki ang naitulong ni Liza sa pagbabalik ng negosyo. Ngunit hindi pa rin natigil ang pangungutya ng ilan. Kahit nakita nilang tumulong si Liza, may mga bulong pa rin na siya ang malas. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na siya natitinag. Tumayo siya sa gitna ng lahat at buong tapang na sinabi, "Hindi ako aalis sa tabi ni Adrian dahil alam kong hindi pera ang bumubuo ng negosyo o pamilya, kundi pagmamahalan, tiwala at sakripisyo." At doon tuluyan ang napatunayan ni Liza ang kanyang halaga, hindi lamang kay Adrian, kundi sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Siya ang naging haligi ng lakas sa panahong halos gumuho ang lahat. Sa puntong iyon, lalong lumalim ang pagmamahalan nila. Hindi na ito simpleng kwento ng isang milyonaryo at isang waitress. Ito ay kwento ng dalawang pusong dumaan sa unos. Ngunit mas tumatag dahil sa tiwala at paninindigan. At sa gitna ng pagbabalik ng liwanag, malinaw sa kanilang dalawa na kahit anong pagsubok pa ang dumating, wala nang makakapaghiwalay sa kanilang pagmamahalan. Matapos ang lahat ng unos na pinagdaanan ni na Adrian at Liza, dumating ang araw na kailangan na nilang harapin ang pinakamalaking hakbang, ang pagharap sa lipunan at sa pamilya ng lalaki ng buong tapang. Hindi na maaring manapili silang lihim na nagmamahalan sa tabi-tabi. Kailangan na nilang ipakita sa lahat na ang kanilang relasyon ay hindi isang pagkakamali, kundi isang pagpili ng dalawang pusong handang ipaglaban ang isa't isa. Nagsimula ang lahat sa isang malaking event na inorganisa ng Pamilya Mercado, isang corporate anniversary celebration kung saan inimbitahan ang mga malalaking pangalan sa negosyo, media at lipunan. Noon pa man, alam ni Adrian na ito na ang tamang oras para ipahayag ang kanyang desisyon. Ngunit sa puso ni Liza, nangingibabaw ang kaba. Adrian, sigurado ka ba sa gagawin mo? Ang dami nilang naririnig na masasama laban sa akin. Baka lalo ka lang masira sa harap ng lahat. Mahinang sabi ni Liza habang hawak ang kamay ng lalaki sa backstage. Mumiti si Adrian at marahang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Kung may masira, hayaan na. Ang mahalaga, ipapakita kong hindi ako natatakot. Liza, oras na para malaman ng lahat ang totoo. At nang tawagin na siya para magbigay ng talumpati, buong tapang na humakbang si Adrian papunta sa entablado. Nakasuot siya ng klasikong itim na suit, habang sa gilid naman ay nakatayo si Liza. Nakasuot ng simpleng damit, ngunit liaw ang kanyang ganda at dignidad. Sa harap ng lahat ng bisita, nagsimula siyang magsalita. Sa loob ng maraming taon, itinuring kong ang negosyo at pera ang pinakamahalaga sa aking buhay. Ngunit napagtanto ko, mali pala ako. Ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa taong nagbibigay saysay dito. Nagbulungan ang mga tao
Nagtataka kung saan patutungo ang kanyang pananalita. Ngunit sa sumunod na sandali, hinawakan niya ang kamay ni Liza at mararang inakay ito papunta sa gitna ng entablado. Mga kasama, mga kaibigan, pamilya, ipinapakilala ko sa inyo ang babaeng mahal ko, si Liza. Ang waitress na hindi lang nagbigay sa akin ng pagmamahal, kundi nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay at pamilya. Biglang nag-ingay ang buong bulwagan. Ang ilan ay napamulagat, ang iba namay hindi makapaniwala. May mga bulong ng pagsang-ayon, ngunit mas marami ang nagtaas ng kilay at nagpakita ng pagdududa. Isa sa mga pinsan ni Adrian ang biglang tumayo. Hindi ka ba nahihiya, Adrian? Sa harap ng lahat, ipapakita mong ang babaeng ito na galing sa kahirapan ang iyong pipiliin kaysa sa dangal ng pamilya? Ngunit mariin ang sagot ni Adrian. Hindi ako nahihiya. Sa katunayan, ipinagmamalaki ko siya. Ang dangal ay hindi nakukuha sa pinagmulan, kundi sa puso at gawa. At sa lahat ng kilala ko, si Liza ang may pinakamatibay na puso. Napaluha si Liza sa kanyang narinig. Hindi niya akalaing ipaglalaban siya ni Adrian ng ganito sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagsalita si Beatrice mula sa unang hilera. Kung ganyan ang desisyon mo, Adrian, wala na akong magagawa. Pero tandaan mo, ang lahat ng ito ay magiging pasanin mo. Kung bumagsak ka, huwag mong isisisi sa amin. Tahimik na tumingin si Adrian sa kanyang tiyahin. Kung iyon ang tingin ninyo, tatanggapin ko. Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi ko nahahayaang mawala ang babaeng mahal ko. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng talumpati at bulungan, unti-unting lumapit ang ibang tao kay Liza. May ilan pa ring mapanlait, ngunit marami rin ang humanga sa kanyang katapangan. Isang matandang negosyante pa ang nagsabi, kung ganito ang babaeng nasa likod ni Adrian, sigurado akong hindi siya mawawala sa landas. Ang lakas ng loob ng isang tulad niya ang kailangan ng isang pamilya. Unti-unting natigil ang mga bulong-bulungan. Sa halip, napalitan ito ng paghanga at respeto, hindi lamang kay Adrian, kundi lalo na kay Liza. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggap siya ng lipunan, hindi bilang isang waitress na galing sa kahirapan, kundi bilang isang babae na may sariling dangal at pagmamahal na handang ipaglaban. Pagbalik nila sa kanilang mesa, mahigpit ang kapit ng mga kapatid ni Liza sa kanyang kamay. Ate, nakita namin, ipinakilala ka na talaga ni Sir Adrian, sigaw ni Ana, puno ng tuwa. Oo nga ate, dagdag ni Marco, hindi na tayo dapat matakot. Nasa tabi natin si Sir. Sa gabing iyon, sa kabila ng lahat ng takot, duda at panganib, naramdaman ni Liza na hindi na siya nag-iisa. Ang buong mundo man ang humusga, may isang tao na handang tumayo sa kanyang tabi. At iyon ang pinakamahalaga. At mula roon, nagsimula ang tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Hindi na lihin, hindi na nakatago, kundi isang relasyon na handang harapin ang lahat ng hamon ng buong tapang at pagmamahalan. Lumipas ang ilang taon mula nang ipaglaban ni Adrian ang kanyang pagmamahal kay Liza sa harap ng publiko. Ang mga dating bulung-bulungan at paninira ay unti-unting napalitan ng respeto at paghanga. Ang kwento ng isang milyonaryong nagmahal ng waitress na lumaki sa hirap ay naging inspirasyon sa marami at sa kalaunan, tinanggap na rin ng lipunan ang kanilang pagmamahalan. Isang simpleng araw ng linggo, sa isang maliit ngunit mataimtim na simbahan, naganap ang kasalan ni Adrian at Liza. Hindi ito marangya at hindi rin puno ng engrandeng dekorasyon, gaya ng karaniwang inaasahan ng lipunan sa isang pamilyang tulad ng sa mga merkado. Sa halip, ito'y payak at puno ng tunay na damdamin. Ang bulaklak na puti at dilaw ang nagsilbing palamuti, at ang musika ay iisang violin lamang na tumutugtog ng banayad na himig. Nakatayo si Liza sa harap ng altar, suot ang isang simpleng puting bestida na regalo ng isang kaibigan mula sa restoran. Walang mamahaling bato o mamahaling tela, ngunit ang kanyang mukha ay kumikislap sa tuwa at pagmamahal. Sa kabilang dulo, si Adrian, nakasuot ng klasikong itim na suit, ay hindi maikubli ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mata
habang nakatanaw sa babaeng kanyang pinili. Sa araw na ito, wika ng pare, hindi kayamanan o kapangyarihan ang pinagbubuklod, kundi pag-ibig na lasubok sa apoy ng pagsubok. Tumango si Adrian at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Liza. Mahal kita, Liza. Hindi dahil sa kung ano ang meron o wala ka, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong dahilan para mabuhay. Humagulgol si Liza sa sobrang saya. Adrian, kung gaano kahirap ang buhay ko bago kita nakilala, ganoon din ako ngayon nagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng isang taong tulad mo. Hindi ko akalaing darating ang araw na may magmamahal sa akin at sa aking mga kapatid ng ganito. Nagpalakpakan ang lahat ng dumalo, kabilang na ang ilang miyembro ng pamilya Mercado na sa wakas ay natutong tanggapin ang kanilang relasyon. Kahit si Senyora Beatriz, bagamat hindi lubos na masaya, ay tahimik na umupo sa gilid. Alam na wala na siyang magagawa sa kapasyahan ng kanyang pamangkin. Matapos ang kasal, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa isang hardin na uno ng bulaklak at ilaw. Hindi ito ang grande, ngunit ang saya ay wagas. Ang mga kaibigan ni Liza mula sa restoran ay naroon, kasama ang ilang taong minsang nangutya sa kanya, ngunit ngayoy humingi ng tawad at bumati ng pagbati. Liza, pasensya na sa mga panahong minamaliit ka namin, sabi ng isang dating waitress na naging malapit sa kanya kalaunan. Hindi namin nakita ang tunay mong halaga noon. Ngayon, malinaw na malinaw sa amin. Mumiti si Liza at marahang tumugon. Wala na iyon. Ang mahalaga, natutunan nating lahat na ang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinagmulan kundi sa kanyang puso. Samantala, sina Marco at Ana na ngayon ay mga binata at dalaga na, ay nakatayo sa tabi ng kanilang ate, nakangiti at puno ng pagmamalaki. Si Marco na ngayoy malapit nang magtapos ng kolehiyo sa kursong engineering, ay nagsabi, "Ate, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Kung hindi dahil sa'yo, wala kami dito ni Ana." Si Ana naman na kumuha ng kursong edukasyon ay nagsabing, "At salamat kay Sir Adrian, hindi lang siya naging asawa mo, naging kuya rin namin." Niyakap silang tatlo ni Liza ng mahigpit habang nakatingin si Adrian at hindi napigilang mapangiti. Sa kanyang puso, naramdaman niyang sa wakas ay buula ang isang pamilya na matagal niyang pinangarap. Hindi natapos noon ang kanilang kwento. Muling bumangon ang kumpanya ng mga merkado at sa tulong ng mga ideya at simpleng pananaw ni Liza, mas lalo pa itong lumago. Itinatag nila ang ilang proyekto para sa mga mahihirap, mga feeding program at scholarship na pinangalanan ayon sa kanilang mga magulang na pumanaw. Naging inspirasyon si Liza sa lahat ng empleyado ng restoran. Ang dating waitress na kinukutya ay ngayon iginagalang bilang huwaran ng sakripisyo at tagumpay. Lagi niyang paalala sa kanila, hindi hadlang ang kahirapan para sa isang taong may pangarap at pusong lumalaban. Samantala, si Adrian ay mas naging mabuting pinuno. Hindi na siya ang malamig at istriktong milyonaryo na tanging negosyo ang iniisip. Siya na ngayon ang lalaking marunong tumawa, magmahal at magbigay halaga sa mga taong dati hindi pinapansin ng kanyang mundo. Sa kanilang tahanan, puno ng tawanan at pagmamahalan ang bawat araw. Hindi man mansyon ang kanilang tinitirhan, kundi isang bahay na may hardin at mga bulaklak. Ito ay naging kanlungan ng tunay na kaligayahan. Tuwing umuuwi si Adrian, sasalubungin siya ni Liza at ng kanyang mga kapatid at sa hapagkainan ay naroon ang init ng pamilya na dati ay hinahanap-hanap niya. Lumipas pa ang mga taon at dumating ang araw na naging magulang na rin sina Liza at Adrian. Habang nakayakap sila sa kanilang anak, napangiti si Adrian at bumulong, "Liza, ito na ang pinakamagandang yaman na natagpuan ko sa buhay ko. Hindi ito pera, hindi negosyo, kundi pamilya." At si Liza, na minsang itinuring na walang halaga ng lipunan, ay ngumiti at tumugon. At ito ang sagot sa lahat ng sakripisyo natin. Isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Nagtapos ang kanilang kwento, hindi sa marangyang tasal, hindi sa kayamanan, kundi sa isang simpleng buhay na hinubog ng hirap, sakripisyo at pagmamahalan. Isang buhay na nagsilbing inspirasyon sa lahat, na sa kabila ng lahat ng hadlang, ang tunay na pag-ibig ay laging magtatagumpay.